Balik po tayo sa ating pong series and we are still on the Sermon on the Mount. Nandun pa rin po tayo sa Matthew, chapter 6 po tayo at pinamagatan ko po ito na Your Treasury. Sa Matthew 6, 19 to 24. So, nabasa po kanina sa ating pong responsive reading. Ulitin ko lang po. Sabi niya, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Stop muna po ako po. So gusto ko lang pong talakayin ng tatlong bagay dito po sa ating pong teksto. Una po yung the prohibition, pangalawa, the prescription, at pangatlo, the promise. The first is the prohibition. Sa verse 19, sabi niya, do not store up for yourselves treasures on earth. So yun po yung prohibition. Pero gusto ko lang pong i-clarify ang isang bagay. Una, ano po yung pinoprohibit or pino-forbid ng Panginoon, at pangalawa, ano naman po yung pinagbabawal niya o yung pino-forbid. So what Jesus is not forbidding. Una, Jesus is not forbidding the having of possessions. Hindi po pinagbabawal ng Panginoon yung private property. Yung pagkakaroon ng mga bagay-bagay dito sa lupa, hindi niya po yun pinagbabawal. So it is not wrong to have possessions. Actually, dun po sa 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 19, ganito pong sinasabi niya, instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches, but on God, who richly supplies us with all things to enjoy. Ibig sabihin po, ang Diyos ang nagbibigay at nagsusupply sa atin ng lahat ng mga bagay, kaya hindi po niya pinagbabawal na magkaroon po tayo ng mga bagay-bagay. Kagaya ng bahay, lupa, mga ari-arian na mahahalaga, hindi po niya yun pinagbabawal nung sinabi niya na do not store up for yourselves treasures on earth. Hindi po yun ang ibig niyang sabihin. Ang sabi po niya dito, instruct them to do good. Kapag ikaw ay mayaman, ikaw ay merong ari-arian, ang sabi po dito, instruct them to do good, to be rich in good works, to be generous, and ready to share, storing up for themselves the treasure of the good foundation for the future. Ano yung future na yon? Siyempre po sa langit. So that they may take hold of that which is life indeed. So Jesus is not against private property, kagaya ng sinabi ko po kanina. Actually, these are gifts from God. Regalo po niya ang lahat ng mga bagay na meron po tayo. Ano yung mga meron po tayo? Food, clothing, shelter, at meron pang mga extra, yung mga desires po ng ating mga puso. Hindi siya needs, pero wants. Diba? Kasi ang sabi po ng Psalms 37:4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires, hindi needs, the desires of your heart. Pero tandaan po natin, yung sinasabi sa Psalms 24 verse 1, na ang lahat ng bagay na mayroon po tayo ay pag-aari po ng Diyos. Ang sabi po ng Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it. Basta tandaan lang po natin, ang lahat ng mga bagay na meron po tayo, lahat po ng ito ay hindi sa atin. We are not owners, but we are just managers or we are stewards of everything na pinagkatiwala po ng Diyos sa atin. So yung kanina, Jesus is not forbidding the having of possessions. Pangalawa, Jesus is not forbidding the enjoyment of our possessions. Because if these are gifts, kapag iniregalo ng Diyos, gusto niya po gamitin natin. Gusto niya ma-enjoy natin.
Kagaya po halimbawa kapag nagregalo kayo sa isang tao, hindi mo sasabihin dun sa isang tao na, eto regalo ko sa'yo pero huwag mong gagamitin ha. Huwag mong gagamitin kasi baka maluma. No? Of course, gusto po natin na nakikita natin na ginagamit yung mga bagay na ibinigay sa atin. Maaaring gusto mo naman itong ingatan, pwede mo itong gamitin once in a while for special occasions, but syempre gusto mo po na ma-enjoy ng isang tao yung regalo. The same thing with God. Ibinigay niya po ang lahat ng possession sa atin, so kinakailangan ma-enjoy din po natin yung mga bagay na meron po tayo. He's not forbidding the enjoyment of our possessions. Kung papansinin po ninyo, balik tayo sa 1 Timothy chapter 6, verse 17, ang sabi niya, instruct those who are rich in this present world not to be conceited, huwag mapagmataas, kapag meron ka nun, or to fix their hope on the uncertainty of riches, but on God, who richly supplies us with all things. Yung mahalaga doon yung nasa dulo, to enjoy. Yun po ang nakalagay dun sa dulo po ng verse, to enjoy. So, ang Diyos po, binibless niya tayo, sinusupply niya yung ating pangangailangan because He wants us to enjoy. And then, sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 4, ang sabi dito, but the Spirit explicitly says that in the later times, some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and the doctrine of demons. Okay, bakit ko po isiningit ito? Yung doctrine of demons. Kasi po, isa sa mga doctrine ng demons ay yung pagbawalan ka na mag-enjoy. Doctrine of demons po yun, yung pagbawalan ang mga bagay-bagay na ibinigay ng Diyos para i-enjoy po natin. Example, marriage. Ibinigay ng Diyos ang marriage. Although meron pong mga gifted or meron pong itinalaga ang Diyos or dahil po sa sarili po nilang volition, sa sarili po nilang decision ay gusto po nilang maging single. That is the gift of celibacy. Okay? Pero, hindi po pinagbabawal ng Diyos ang mag-asawa. No? In order to have a distinction na mas holy ito kasi hindi nag-asawa. Hindi po totoo yun. No? So, it's a doctrine of demon na pagbawalan ng isang tao na huwag mag-asawa in order for them to remain holy. Hindi po totoo yun. Ang sabi po ng Bible, doctrines of demons by means of the hypocrisy of liars, seared in their own conscience as with a branding iron, men who forbid marriage, and advocate abstaining from foods which God has created to be gratefully shared in by those who believe and know the truth. So, ano pong sinasabi ko? You have to enjoy marriage. You have to enjoy food. Diba? So, it's a doctrine of demon na magbawal ng certain foods. Dahil alam po natin, doon po sa Mark, no, hindi po yung pagkain na pumapasok sa atin ang nagpapadumi sa atin, kundi yung lumalabas sa atin. Dahil ang ating kinakain ay pumupunta sa tiyan at hindi pumupunta sa puso. At ang lahat ng kasamaan ay nagmumula sa puso. Lahat ng galing po sa ating puso ay lalabas po sa ating bibig. At yan po ang dahilan kung bakit tayo ay nagkakasala. Another is sa Ecclesiastes chapter 5 verses 18 to 20. Babasahin ko po. Ang sabi dito, here is what I have seen to be good and fitting, to eat, to drink, and enjoy oneself in all one's labor in which he toils under the sun during the few years of his life which God has given him, for this is his reward. So ang sabi po sa Book of Ecclesiastes, sa kaikli ng ating buhay, sabi niya, kinakailangan na kumain ka, uminom ka, hindi ko po sinabi na mag-iinom ng alak ha, ang sabi lang, to eat, to drink, and
enjoy oneself doon sa bunga ng iyong pinagpaguran. Ibig sabihin, dahil pinagpaguran mo, nag-labor ka, no? Karapatan mo, no? Or deserve mo na mag-enjoy sa mga bagay na pinagpaguran mo. Alam niyo ang mahirap po sa ating mga OFW, alam niyo kung ano? Meron tayong sense of guilt. Na kapag bumili ka, nagsweldo ka, bumili ka ng something para ma-enjoy mo naman, magkaroon ka ng bagong something, or kumain ka sa labas, kung minsan meron kang feeling na nagigilty ka. Bakit? Bakit kaya? No? Ako lang ba yun? yung sometimes nagigilty ka na bumili ng something para sa sarili mo. But actually, it's not a sin. Hindi po ito kasalanan kasi kailangan mo din na bumili ng mga bagay na mula sa iyong pinagpaguran. Ang mahirap po ay yung bumili ka ng bumili tapos kinalimutan mo yung budget mo for the month. Yun po ang masama, no? Or yung ubus-ubus biyaya, bukas nakatunganga, or yung isinugal mo, no? Or yung ginamit mo sa masama, yun po ang bawal. Pero ang sabi po ng Bible, we have to enjoy yung mga bagay po, hindi po masama na once in a while ay mag-enjoy po tayo sa atin pong pinagpaguran. Sabi niya, furthermore, as for every man to whom God has given riches and wealth. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagbibigay po ng riches at ng wealth. So, hindi po masama ang yumaman. Hindi po, kasi po kung minsan ang isip ay kapag mayaman, masama. Kapag mayaman, pupunta ng hell. Hindi po totoo yun. Maraming mahirap pupunta ng hell. Marami ding mayaman na pupunta sa hell. Saan po nakadepende? Nakadepende po kung tinanggap mo ang Panginoon sa iyong buhay bilang Panginoon ng iyong kayamanan. Bilang Panginoon ng iyong buhay. Kung siya'y tinanggap mo as Lord and Savior, doon po nakadepende. Hindi nakadepende kung mayaman o mahirap ang isang tao kung siya po ay ligtas o hindi. Because God has given us riches and wealth. At sabi ng Bible, He has also empowered him to eat from them and to receive his reward and rejoice in his labor. This is the gift of God. Kaya paminsan, naririnig ko po yung ibang kababayan, sabi, niregaluhan ko naman ngayon yung sarili ko. Tama yun. You have to reward yourself. No? Kailangan mo din. Kasi ang sabi ng Bible, this is the gift of God. For He will not often consider the years of His life because God keeps him occupied with the gladness of His heart. Okay, so kanina, hindi niya fino-forbid na magkaroon tayo ng possession. Pangalawa, hindi niya fino-forbid na ma-enjoy natin yung ating possession. Pangatlo, Jesus is not forbidding making provisions for the future. Hindi niya po ipinagbabawal na tayo po ay mag-impok. Dahil po sa sinabi ng Bible na huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, inisip mo tuloy, bawal mag-impok ng kayamanan para sa future. No? Meron pong context yon at yun pong sasabihin po, yun pong pag-aaralan natin mamaya. Actually, sa Proverbs chapter 6, 6-8, ang sabi po dito, doon po sa tamad na tao, kasi may tamad, di ba? May masipag, may tamad, may one tamad. Yung nakaupo na lang, si one tamad, nakanganga, hinihintay niya, tatapat siya dun sa puno, no, na may bunga, hihintayin niya na bumagsak yung bayabas, no, sa kanya. Okay? Si one tamad, kasi ganun yung kwento natin sa Pilipinas, di ba? Yung one tamad. Ang sabi po dito sa Bible, go to the ant, O sluggard. Ang sabi, ikaw na tamad, pumunta ka dun sa langgam. Ibig sabihin, panoorin mo yung langgam. Observe her ways and be wise. Which, sabi niya,
having no chief, no officer, no ruler, prepares her food in the summer. Wala siyang boss. Sabi niya, pumunta ka dun sa langgam, pagmasdan mo yung langgam. Yung langgam, ang sabi dito, wala siyang boss, wala siyang chief, walang ruler, pero naglalaboro. No? Ibig sabihin, nag-iimpok siya ng para sa summer. Bakit? Kasi nag-iimpok siya sa summer para sa tag-ulan. No? Nakikinig si Kuya Fernand. Okay, sabi niyo. Okay. So, ibig sabihin, nag-iimpok siya habang summer. Pansin niyo po ba yung mga langgam ngayon? Kasi painit na eh. Naglabasan sila. Kung meron silang maamoy o meron silang makita, ang gagawin po nila, sila po ay maghahakot. Dadalhin na po nila ito sa kung saan sila nakatira. Iniimpok nila kahit na malayo pa ang tag-ulan. No? Kapag mainit, sila'y lalabas. Kapag tag-ulan, sila po ay kampante dahil alam nila meron po silang kakainin. So ang sabi po ng Bible, ikaw na tamad, matuto ka sa mga langgam. Bakit? Kasi po ang tamad na tao ganito, meron pa naman dyan. Hindi na muna ako maglalaboro kasi kahapon nagsweldo ako. Ganon ang di ba? Ganon po ang mga tamad. No? So, ang sabi niya, matuto tayo sa mga langgam. Sabi niya, he prepares her food in the summer and gathers her provision in the harvest. Actually, sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, no? Ang sabi niya dito, kung sino daw ang hindi nagpo-provide para sa kanyang pamilya, ay masahol pa sa hindi mananampalataya. So, ibig sabihin, hindi po against ang Diyos sa pag-iipon o sa pag-iimpok. But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, para sa kanyang sambahayan, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. And also in Proverbs chapter 13, verse 22a, ang sabi niya dito, a good man leaves an inheritance to his children's children. Take note, hindi niya po sinabing children. Ang sinabi niya, children's children. Ang isang mabuting tao daw, mabuting lalaki, ay nag-iimpok para merong maiwan na mana para sa kanyang kaapu-apuhan. Legacy. No? Kaya hindi po ang iiwanan niyang pamana ay utang. No, napakasakit naman na namatay ka. Okay? Namatay ka, iniwan mong mana utang. Di ba? Ikaw ngayon ang sisingilin. Dahil, uy, anak mo, may utang yung tatay mo sa akin. May utang yung nanay mo sa akin. Bayaran mo. Pero actually, sa batas, di ba, pag namatay ka na, huwag ka na magbayad. Pero syempre, no, sa mga ganun na mga bagay-bagay, magagalit ka patuloy. Bakit nangutang ang nanay mo at ikaw ngayon ang nagbabayad? Di ba? Kung maaalala po ninyo sa sa 2 Kings, di po ba meron doon yung manggagawa pa naman, man of God, nagkautang siya. Di ba nung namatay, naiwan po niya yung kanyang byuda, ano pong nangyari? Yung anak ngayon ay kukunin, sinisingil, kukunin, para sa ganoon ay gagawing alipin para mabayaran ang kanilang utang. Huwag po natin gagawin yon. Sana po maging lesson po sa atin yon na huwag po nating pahirapan yung atin pong future na lahi, yung atin pong generation. Sabi po ng Bible, a good man lives, nag-iiwan siya ng pamana. Kung hindi man po talaga tayo financially na mayaman,
Ito po, lagi nating naririnig sa ating mga magulang, ang nanay ko din, tatay ko, sabi niya, ang maiiwan lang namin sa inyong kayamanan ay yung makapagtapos kayo ng pag-aaral. Tama yun. At least, meron siyang naiwan. Hindi man po kayamanan na ginto, kayamanan po talaga yung nakapagtapos ng pag-aaral mula sa hirap. Kasi wala na siyang maisubi, wala na siyang maitabi, kasi nga nagbabayad ng tuition at hindi naman po siya manager sa bangko, siya ordinaryo lang na manggagawa, pero meron po siyang naiwan. Ano po yun? Yung pong nakapagtapos po tayo ng atin pong mga pag-aaral. Isa rin po yun, di ba? At yung maturuan po tayo na may takot sa Diyos. Dahil kapag nakakilala po tayo sa Panginoon, ang tendency, magkakaroon po tayo ng direction sa buhay. Tama po? Kasi kapag wala ka sa Panginoon at mahirap ka na nga, hanggang dito na lang ako. Mang-hold up na lang ako. Magnakaw na lang ako. Mamalimos na lang ako. Pero marami na po akong nakita na mahirap, yumaman. Bakit? Dahil po nakakilala sa Panginoon, nagkaroon ng direction sa buhay, ginaid ng Panginoon, binigyan ng wisdom ng Panginoon. No? Kaya, yun po. So, para po mabalanse po natin ito, sabi naman po sa James chapter 4 verse 13, "Come now, you who say, today or tomorrow we will go to such and such a city and spend a year there and engage in business and make a profit. Yet you do not know what your life will be like tomorrow. You are just a vapor that appears for a little while and then vanishes away. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and also do this or that." Maging balanse po tayo. Mag-ipon tayo, subalit kinakailangan wag po nating iitsapuera ang Diyos sa lahat po ng ating mga plano. So Jesus is not forbidding having possessions. He is not forbidding the enjoyment of our possessions. He is not forbidding provisions for the future. But we have to focus on God. Wag nating alisin sa ating mga buhay, sa ating mga puso, ang Panginoon kung bakit po natin ginagawa ang lahat ng ito. Okay? Letter B, what Jesus is forbidding. Kanina po, kung ano yung hindi niya pinagbabawal. Ngayon naman po, kung ano ang kanyang pinagbabawal. Number 1, He is forbidding greed and materialism. Pinagbabawal po niya yung pagiging sakim, yung greedy na tinatawag, at pinagbabawal po niya yung materialism. Ang buhay mo ay umiikot sa material na bagay, ang material na bagay na lang ang ginawa mong Diyos at focus ng iyong buhay. Yan po ang pinagbabawal ng Panginoong Hesukristo. At kung titignan po natin yung kwento dun po sa Luke chapter 12 verses 13 to 21, nabasa na po natin to paulit-ulit, the parable of the rich fool. Luke 12, 13 to 21, ito po yung context, no? Meron kasing lumapit sa Panginoon, no? Someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the family inheritance with me." No? Ang context po kasi ng parable na to, may lumapit sa Panginoong Hesukristo at ang sabi niya, "Panginoon, sa pagsabihan niyo naman yung kapatid ko, nahatian ako ng mana." No? Yun ang context nito, bakit po naikwento ng Panginoon yung parable of the rich fool. But Jesus said to him, "Man, who appointed me a judge or arbitrator over you?" Then he said to them, "Beware and be on your guard against every form of greed." Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. What is greed? Greed is, I am not content. I want more and more and more. Yun po yung greed. Meron ka na gusto mo, meron ka ulit, no? At ang nangyari, dahil hindi ka kontento, nagkaroon ka ngayon ng pag-ibig doon sa mga ari-arian mo. At alam po natin, nang sabi ng Bible, "For the love of money is the root of all evils."
For not even when one has not an abundance does his life consist of his possessions. And he told them a parable. Ito yung parable. A land of a rich man was very productive. And he began reasoning to himself, saying, what shall I do? Since I have no place to store my crops. Ito yung kwento. Meron isang ngayon magsasaka, no? Meron isang mayaman, no? At umani siya ng napakarami, nagkaroon tuloy siya ng problema. Dahil umani siya ng marami, nagkaroon siya ng problema. Ano ngayon ang problema niya? Naku, hindi kasya sa aking bangan. Hindi kasya. Yung aking sa bodega ko, yung lahat ng aking inani. So, ano ngayon ang pinagbabawal ng Diyos? Yung pong greed, yung kasakiman, yung hindi ka kontento. Pangalawa na pinagbabawal niya, yung selfish hoarding of things. Kanina, greed. Pangalawa, selfish hoarding of things. Sa 17 to 18, yung nabasa ko po kanina, nagkaroon ng problema yung magsasaka. Ang sabi niya, ano ngayon ang gagawin ko? Hindi na kasya lahat ng mga naani ko. Ngayon, nagkaroon siya ng solusyon sa verse 18. Ano yung solusyon niya? This is what I do. Sabi niya, I will do. I will tear down my barns. Take note, barns pala to ha. So, hindi lang isa yung kanyang kamalig. Marami siyang kamalig, pero kulang pa rin. So, sabi niya, gigibain ko ang aking mga kamalig and build larger ones. And there I will store all my grain and my goods. At ang sabi niya, at sasabihin ko ngayon sa aking sarili, mayaman ka na. Sabi niya, wala ka nang gagawin kundi kumain, no? Uminom, magsaya. Okay? Yun yung sinasabi niya, no? So, naging imbes na maging generous siya doon sa mga pagpapala na natanggap niya, lalo po siyang naging sakim. Naging covetous siya. Ang sabi niya, I will then say to my soul, sabi niya, you have many goods laid up for many years to come. So marami, ibig sabihin ang dami niyang ipon. Ang dami na po niyang naipon para sa future. Tapos ang sabi niya, you have many goods laid up for many years to come. Take your ease, eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool, this very night your soul is required of you, and now who will own what you have prepared? So is the man who stores up treasure for himself and is not rich toward God. So mali po yung kanyang solusyon. Marami siyang ani. Ang sabi niya, gigibain ko ang mga ito para ilagay ko lahat ng aking pagmamay-ari. So anong ginawa niya? He did not share his blessings. Diba? Alam nyo, how many times tayong blessed ng Lord? Diba? Sinasabi natin, I thank God for all the blessings. No? Nagpapasalamat tayo kasi blessed tayo ng Lord. No? Puro blessing yung ating mga sinishare, no? Yung ating kinukwento. Mas maganda kapag kinuwento mo yung blessing mo, mag-share ka ng blessing. Hindi lang yung puro tayo kwento ng blessing. Kinakailangan, yung pinagkwentuhan mo naman ng blessing mo, willing ka naman din mag-share ng blessing. Otherwise, wala pong kwenta yung kwento na ginawa mo. So, he did not share his blessings. Pangalawa, he hoarded all his crops. Alam niyo po yung hoarder? You want more and more para po sa iyong sarili. He did not give to the poor. Alam mo man lang, sinabi niya, ang dami kong blessing, total, kahit na 10 taon meron na ako. Siguro ang kalahati nito, dahil galing naman sa Diyos, ay ipamigay ko sa mga nangangailangan. Pero hindi. Anong ginawa niya? Hinoard niya.
No? Para kanino? Para sa kanyang sarili. He is a greedy hoarder. Pansinin po ninyo, doon sa Luke chapter 12, bilangin po ninyo yung salitang me, my, mind. Napakarami, di ba? Ang dami pong mga me, my, at saka mine, at saka I. Sabi niya, what shall I do since I have no place to store my crops? Then he said, this is what I will do. I will tear down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I will say to my soul, soul, you have many goods laid up for many years to come. No? So, anong nakita nyo? Puro na lang yung sarili niya. Ang nakikita po dun sa napakaikling verse na ito, puro yung sarili po niya ang makikita po natin. So, ano po ang assessment ng Lord? Ang assessment ng Lord, total, hindi ka marunong mag-share ng blessing mo. Hindi mo pagkikinabangan yan for how many years, kukunin na ang iyong kaluluwa. At kanino mo iiwan ngayon yan? Ang mahirap kung wala pala siyang anak, wala siyang tagapagmana. No? Lalo na kung wala kang tagapagmana, share mo nang i-share yan. Para magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Diba? Okay, marami tayong tagapagmana. Okay. So, ang sabi po ng Panginoon, kanino mo iiwan yung prepare mo ng mga kayamanan pag namatay ka? Kasi lahat ng tao mamamatay eh. Ang problema, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Yun ang problema eh. So habang binibless po tayo ng Panginoon, dapat maging daluyan tayo ng blessing. Hindi ko na po sinabi na ibigay mo lahat. Alam mo, na-bless ka, dahil na-bless ka, papitsa naman dyan. Joke. Bless ka, okay, binigyan ka ng, nakatanggap ka ng pagpapala sa Diyos, nag-double pay ka dahil nag-work ka nung 25 at saka nung 20, diba? Share your blessings. Magbigay ka sa mission. Kasi po yun may value. May value yun. Yung pag-share mo, may value yun. At ang kagandahan pa nun, kahit na hindi ka mag-pray, ibabalik ng Lord sa iyo. Kasi we are just channels. Alam niyo po yung channel? Yung tubo. Dumadaan lang po yan. Para yung nangangailangan sa pamamagitan mo, yung kapuspalad na wala nun, meron ka. Kaya nga po kuminsan kapag magsasaka ka, di ba? Naalala ko noon naalala niyo po si pastor noon na nagtatanim siya ng sayote sa Las Torta. Di po ba pag nag-ani siya, ang dami dito? Nung nawala naman si pastor, si bro Simon naman, pinagpatuloy naman din niya yung sayote na yon. Nagdala rin ng sayote. Di lahat po tayo nakinabang. Nung Sunday na yun, lahat po tayo, ulam natin, sayote. Di po ba? Pero kung lahat yon na inani mo, sayo lang, baka tubuhan ka. Baka tubuhan ka ng dahon at ugat. At mamunga ka ng sayote. Or sumakit yung tiyan mo. Or masira lang. Di po ba? Yun po yung sinasabi ng Diyos na kinakailangan i-share po natin ang ating blessings. No? So, ang tanong, bakit ka bine-bless ng Lord? Bine-bless ka ba ng Lord? Yes. Kawawa ka naman pag ang sagot mo hindi. Something's wrong. Lahat po tayo bine-bless ng Lord. Sa iba-ibang paraan. Okay, konti lang ang pera mo sa bulsa. Wala ka naman sakit. Di ba? Okay, maraming kang perang ipon. Ang dami namang may sakit. Di ba? So, lahat. O kaya, ang dami mong pera, pasaway naman yung anak mo. Nakakulong yung anak mo. Hindi nakapagtapos yung anak mo. Ikaw, konti lang pera mo. Natapos sa pag-aaral yung anak mo. Kayamanan din po yun. God is blessing us in different ways. No? Sa iba't ibang paraan. Okay, hindi nakapagtapos yung anak mo.
No, dahil mahirap ka, pero ang bait naman ng anak mo. Pagtanda mo, inalagaan ka niya. Alam nyo yun? So, God is blessing us po sa iba't ibang paraan. Hindi lang po financial. No? Kaya kapag tumayo tayo sa harapan, hindi lang po financial ang blessing. Marami pong uri ng pagpapala, yung countless blessings, sabi po ng kanta kanina. No? Count your blessings, name them one by one. And even trials. Ang trials, kadalasan ang trials ay blessing din. Dahil sa trials na yon, marami pong ipinapakita ang Diyos sa iyo, at sa trials na yon, ipapakita ng Diyos na siya ang source ng lahat ng bagay. Okay. So kanina po, pinag-aralan po natin yung the prohibition. Pangalawa po, the prescription. Okay? So may pinagbawal ang Diyos. Pinagbawal niya na mag-hoard ka. Pinagbawal niya na ikaw ay maging sakim. Okay? Pangalawa, the prescription. Makikita po natin sa verse 20. So ang sabi po ng Bible kasi, doon sa prohibition niya, do not lay up treasures on earth na nasisira. Ang ibig lang po niyan sabihin, huwag kang mag-impok ng kayamanan sa lupa at nakafocus ka lang doon sa kayamanan na yon at wala ang Diyos doon. Bakit? Kasi walang eternal value yon kapag hindi mo shinare. Yun po ang sinasabi ng Diyos doon. Yun po yung context doon. So, ang prescription niya po dito sa part 2, sa verse 20, Jesus said, "But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys." Ibig sabihin, mag-impok ka ng kayamanang hindi nasisira. Alam niyo po ba yung bakit niya ginamit dito yung where moth nor rust destroys and where thieves do not break in or steal? Bakit kaya example niya yung moth? Kasi nga po, sa panahon po ng Panginoon, and even though yung mga denari, yung mga pera, mahalaga po yun, may mga ibang bagay po na mahalaga, kagaya po ng clothing. Di po ba nabanggit po sa inyo ng isang ordinaryong tao, isa lang po, 2 changes of clothes. Pag mahirap na mahirap, isa lang set na damit ang meron. So, ang tao, dapat meron siyang 2 sets of clothing para at least pag naligo siya, meron siyang pamalit. Ganun lang ang damit. Pero po, yung mga mayayaman talaga, they are hoarding for themselves. Mga damit, merong 3, 4, 5, 6, 10. At hindi lang po basta-basta yung damit nila, mamahalin ang damit nila. Ano yung mga damit nila? Mga silk. Only to find out, pagkatapos nilang na-stack yun, kinain ng mga moth. Yun po ang ibig sabihin. Na yung mga in-stack mo na mga bagay-bagay, instead na i-share mo, hinayaan mo na lang doon, yung pagkain na napakarami, hinayaan mo na lang mag-expire doon, hindi mo man lang shinare, no? Tapos makita mo, expired na pala lahat, tinapon mo. Kung pinamigay mo yun, tapos alam mo man lang 2 meses bago mag-expire, pinamigay mo, di napakinabangan. No? So, yun po ang ibig sabihin nun. Do not lay for yourselves treasures on earth. So, ang solusyon, lay up for yourselves treasure in heaven, and He linked this command to the desires of our hearts. Sabi niya doon sa Matthew 6:21, "For where your treasure is, there you will be your heart also." Kasi kung nasaan yung kayamanan mo, naroon yung puso mo. Kapag yung puso mo nandun sa ari-arian mo, nandun lang. Pero kapag ang puso mo nasa Panginoon, nasa kalooban niya, nasa utos niya, no? Ang kayamanan mo, ang Panginoon, secondary sa iyo to. Itong kayamanan na ito, ano na lang ito bonus. When we seek the Lord, bonus na lang po ang lahat na meron po tayo. So number 1, we are to treasure the Lord Jesus most of all.
No? Oo, mag-enjoy tayo sa mga pinagpaguran natin. But we have to regard the Lord Jesus Christ as our real treasure. And if we regard the Lord Jesus Christ as our treasure, lahat po ng resources natin, i-commit po natin sa Kanya at sa gawain po niya. Kasi we are partners Partner po tayo ng Panginoon sa gawain niya. Kaya nga, di ba, nung nagpakita po siya sa mga disciples niya, Matthew chapter 28, anong sabi niya? Go therefore. No? Ibig sabihin, humayo kayo. Ibig sabihin, yung trabaho ko noon na nagpipreach, kayo na kasi aalis ako. Lahat gawin nyo na. So, i-commit nyo na ang inyong buhay sa lahat ng gawain ko. Therefore, yung gawain na yon, nangangailangan po ng ating buhay, our lives, our money, our resources, our time, our talents. Time, talent, and treasure. Lahat pong ito ay ibibigay natin kung ang Panginoong Hesukristo po ang ating treasure sa ating buhay. And of course, our motivation is very important because there is a tendency that we do religious things or spiritual things pero yung glory na pupunta sa atin. Kailangan din pong bantayan po natin yon na nasa loob mo, glory to me. No? Hindi na glory to God. Glory to me, bait-bait ko, binigay ko yung ganun pa. May tendency po kaya maging maingat po tayo kasi tao lang po tayo. Na sometimes we do all the work, we give everything for the work of the Lord, pero at the back of your mind, you want all the glory for yourself. No? Gusto mo ikaw yung mapurihan, gusto mo ikaw yung maitaas. God forbid, sa buhay ko, sa buhay po ng bawat isa sa atin. No? Kasi ang sabi po ng Bible, ano man yung gawin natin, whether we eat or drink, let's do it all for the glory of God. And of course, pangalawa, when we live sacrificially for Jesus' sake, or serve Him by serving the body of Christ, we also store up treasures in heaven. Yung kanina, when we regard the Lord Jesus Christ as our treasure. Pangalawa, when we live sacrificially. Ano yung when we live sacrificially? Alam niyo po ba na lahat ng pagbibigay natin out of sacrifice? Unless merong mayaman talaga dito. Milyonaryo. Yung milyonaryo, magbibigay ng 100,000. Pupurihin po natin. Hay, ang laki ng binigay. Pero, may 900,000 pa siya Diba? Kunyari, may 1 million ka. Diba, pag nagbigay ka ng kalahating milyon, wow, ang laki ng binigay niya. Wow! Wow! Kalahating milyon, di ba? Merong binigay na ganon. Pero, nagbigay lang siya ng kalahati dun sa may maiiwan pa siyang kalahati. Pero ang mahirap, no? Kunyari, ang sweldo mo lang sa isang linggo, 30 euro, nagbigay ka pa ng 10 euro. Wow. Hindi nga 10 ano yun So, ang binibilang doon, kung ano yung matitira sa'yo. Di ba? We make sacrifices. Kagaya po nung widow with her mites. Meron siyang pusing. Ibinigay niya. Radical ang pagbibigay niya. Bakit? Ibinigay niya, wala nang natira sa kanya. 0. Kaya ba natin gawin yun? Na 0? Hindi, di ba? Dahil bibili ka pa ng food mo mamaya. Dahil magdi-dinner ka pa. Pero yung pong widow, lahat ng meron niya, ibinigay na niya. Okay? At meron po siyang treasure sa langit. So, pangatlo, punta po tayo sa promise. Okay? The prohibition, the prescription, and let's go to the promise. The Bible mentions rewards. Palagi naman po may reward. There are rewards that await the believer who serves Him faithfully, no? In this world. Kahit po yung napakaliit na serbisyo na akala mo napakaliit lang, bilang po yun.
It's all accounted for. Akala mo, naglinis ka lang. Akala mo, nagluto ka lang. Akala mo, nagbigay ka lang ng konti, no? Nag-encourage ka sa isang kapatid, malapit na palang magpakamatay, but you encourage, you give time. Akala mo wala lang yun eh. Pero ang lahat ng bagay na yun, meron. Diyos lang po nakakaalam. Lahat ng acts of service, lahat ng acts of kindness, titimbangin lahat yan ng Panginoon at based po doon sa kung paano niya po inassess, doon po tayo magkakaroon ng reward. No? Even seemingly small acts of service do not go unnoticed to God. Kasi nga, di ba sabi niya, magpainom ka lang if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones or to my disciples, truly I tell you, this person will certainly not lose his reward. Ibig sabihin, nagpainom ka lang ng malamig na tubig. Kahit walang kulay yun, ay merong kang reward. So, a great reward is promised to those who are persecuted for Jesus' sake. So, there are various crowns na na-discuss po natin sa Book of Revelation. Nung nandun tayo sa eschatology, wala yun sa Book of Revelation, no? I mean, yung rewards na discuss po natin when we were talking about the Book of Revelation, na-discuss po natin yung different crowns, and we talked about the reward system sa langit, no? Napag-aralan po natin yun. So talagang may reward. And sa Revelation 22 verse 12, Jesus says that He will bring rewards with Him when He comes. When He comes back. No? Kasama niya yung kanyang reward. And the Lord will be faithful to reward us for the service we give Him. Hebrews chapter 6 verse 10. No? Yung ginawa po natin, no? Our labor in the Lord is not in vain. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. No, sabi niya, always give yourselves fully to the work of the Lord. Hindi niya sinabing half-heartedly. Pero sabi niya, fully to the work of the Lord. Maglilingkod ka na lang, wag half-hearted. Buo. No? Because you know that your labor in the Lord is not in vain. The Lord will be faithful to reward us. Our ministries may differ. Iba-iba pong ministry po natin. But the Lord we serve is the same. Pare-pareho lang po, magkakaiba man yung tawag natin, magkakaiba man yung forms of service na ginagawa po natin, ang Diyos po ang magtitimbang ng lahat ng yan at lahat po yan ay meron pong reward. So for my conclusion, the treasures that we have, no, ay kailangan na gamitin po natin lahat for the glory of God. Iyon po ang gusto lang ng Panginoon. We can serve the Lord wholeheartedly, knowing that God is keeping the score. Kumbaga sa game, kinikip po ng Lord lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Maybe your pastor, your friend, your relative failed to praise you for a job well done. Maaaring hindi na-notice yung ginawa mo sa church. Ang encouragement ko po sa inyo, na-notice po yan ng Lord. Nakita po niya lahat. At ang iiwanan ko po sa inyo na tanong sa umaga po ito, nasaan po ngayon yung ating kayamanan? Where is your treasure? Tayo po ay manalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa inyong pong biyaya. Tulungan niyo po kami na hindi maging hoarders, hindi maging greedy, hindi po kami maging selfish, kundi hayaan niyo, Panginoon, na maging channel po kami ng inyong blessing.
Salamat po sa lahat ng blessing na ibinibigay niyo po sa amin. At turuan niyo po kami na mag-share sa lahat po ng blessing na dumadaan po sa amin pong mga buhay. Salamat po sa patuloy na pagpapala niyo po sa congregation na ito at sa bawat pamilya na nire-represent po ng bawat isa. Ito po aming samot dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus.